ambiguous yet characterized by its adherence to a specific set of beliefs. Ang kapangyarihan ng relihiyon ay nakatago sa kakayahan nito to bring people together, to persuade and usher the people into a new perspective, a new life. Pero alam mo bang nakapagdudulot din ng relihiyon ng gulo at ng mga unwanted events? We begin with Nigeria, where a woman has been beaten to death and set on fire on college premises. She was a student in this college. Her killers were her own classmates. What was her crime? Blasphemy. Muslims and Hindus violently clashing on the streets of the capital, Delhi, during a month meant to be holy for both groups. Drag artist Puraluka Vega is facing new criminal charges for allegedly offending religious feelings. Ethnic clashes between the Hindu majority Meitei community and the tribal Christian Kuki minority over land and influence in the state has left at least 180 people dead and over 500 injured. Maraming bagay ang hindi alam ng mga taong bayan tungkol sa relihiyon. We are here to change that. Sa kabila ng dominasyon ng relihiyosong pananampalataya sa kulturang Pilipino, nagsimula ang pag-usbong ng ateismo. Sa pagsusuri ngayon, tatalakayin natin ang kasaysayan, kultura at hinaharap ng ateismo sa Pilipinas. Bago natin talakayin ang history nito, ano nga ba muna ang atheism o atheism? Ang Pilipinas ay may pinakamaraming nabinyagan sa ilalim ng Kristyanismo, partikular sa Romano Katoliko at tinaguri ang most Catholic country in Asia noong 2019 ayon kay Anuario Pontificio, the Vatican Statistical Yearbook. Kaya naman, sa konsepto ng ateismo, paano nagkaroon ng paniniwalang ito sa bansang Pilipinas? Ang ateismo ay isang paniniwala ng mga taong hindi naniniwala sa konsepto ng Diyos o kahit na anumang bahagi na may kinalaman sa teolohiyang naglalaman ng mga espiritu o Diyosan. Ang mga ateista o atheists ay mayroong iba't ibang rason sa kanilang hindi paniniwala sa Diyos tulad ng kakulangan ng ebidensya, pag-usbong ng scientificong pamamaraan, o personal na karanasan. Noong pre-Socratic period, si Thales na isang philosopher ay nag-separate ng real world sa divine world. Bagamat si Thales ay isang relihiyoso, naniniwala siyang ang katanungan sa lipunan ay dapat sagutin gamit ang lohika kaysa relihiyon. At noong 19th century, si Auguste Comte na isang sociologist ay naniniwalang ang pag-aaral ng lipunan ay kailangan nakabase sa scientificong pamamaraan. Nagkaroon ng malawakang pagbabago sa lipunan na naging sanhi upang ang mga paniniwala ng tao ay sumalungat sa tradisyon na kung saan sentro ng paniniwala ang simbahan. Halimbawa rito ay ang kanyang law of three stages: theological, metaphysical, at positivistic. Sa first stage, ipinaliwanag niya na ang mga tao sa theological ay purong naniniwala sa Diyosan kung saan ang lahat ng bagay ay nangyayari dahil sa supernatural. Sa second stage naman, nagkaroon ng pagkukwestiyon sa paniniwala, ngunit hindi pa rin matukoy ang totoong dahilan kung bakit nangyari ito. Halimbawa, mag-assume tayo na bago pa lang sa atin ang sakit na lagnat. Sa first stage, ang assumption ay gawa ito ng divine, purong supernatural na paniniwala, habang sa second stage ay napag-alaman na ang lagnat ay hindi lamang gawa ng isang divine, kundi sakit na kumakalat sa paligid. Pero tagilid, hindi perpekto ang pagtukoy ng sanhi at bunga. Samantalang sa last stage na positivistic, nagkaroon na ng scientificong eksplanasyon at naging malinaw sa lahat ang sanhi at bunga ng isang phenomena. Sa panahong ito, ang sanhi at bunga ng pagkakaroon ng lagnat ay naipaliwanag na ng maayos gamit ang science. At dahil dito, ang paniniwalang supernatural ay nawala sa konsepto ng mga tao sa lipunan na naging sanhi upang magkaroon ng radikal na paniniwala na katulad ng ateismo na hindi paniniwala sa Diyos. Konektado ang mga idea mula sa panahon ng Enlightenment na nagdulot ng pagbabago sa pananaw tungkol sa ateismo. Ang ateismo sa paglipas ng panahon ay unti-unting tinanggap bilang isang konsepto at sistema ng paniniwala, pangunahin dahil sa mga nangyari noong unang panahon. Gayunpaman, ang pananaw ng simbahang Katoliko ay hindi nagbabago. Nagkaroon ng diskriminasyon at komento na ang pagiging ateismo ay isa itong daan upang mapunta sa impyerno. Sila rin ang nagtulak para sila'y parusahan at itakwil ng mga tao, kaya't may kabatiran na ang mga atheist ay may bahid na kaaway sa Romano Katolisismo. Dahil sa ganitong alitan sa gitna ng Kristyanismo at ateismo, noong February 11, pinangunahan ni Jan Paraiso ang patas
o ang Philippine Atheism, Agnosticism, and Secularism Incorporation, na isang organisasyong naglalayon na magbigay edukasyon hanay sa atheism at agnosticism tungkol sa mga misconception laban sa kanila pati rin ang pag-alis ng mga haka-haka tungkol dito. Ang patas ay nagbibigay ng kakaibang perspektiba sa mga socio-cultural na dynamics na bumabalot sa ateismo sa bansa. Maaaring suriin ang mga obserbasyon na ito sa konsepto ng mas malalim na faktor sa lipunan, kultura at politika na nagpapakulay sa mga karanasan at kilos ng mga atheists sa Pilipinas. Kasabay nito, ang patas ay may paalala sa miyembro na kasali rito ay ang pagsunod sa mga alituntunin o rules sa loob ng organisasyon. Isa na rito ang iwasan ng paggamit ng mga terminolohiyang spiritual tulad ng Amen or Amen, pati sa pagpili ng mga babasahin at mga kanta. Kaya sinabi ito ng patas dahil ito ang kanilang ritual upang maipakita na konkreto ang kanilang paninindigan sa kanilang paniniwala. Tulad na lang din ng mga Kristiyano kung papaano nila ipakita ang kanilang pagsuporta sa kanilang relihiyon, ang pagsunod at pag-execute ng tama sa kanilang mga ritual. Sa isang post ng isang netizen sa Facebook na kabilang sa Patas Public Forum, nirecommend niya ang librong Why All Religions Are Wrong ni Stephen Parker. Ang sabi niya sa kanyang caption ay, I found this book very enjoyable, thought-provoking and provocative with a touch of humor and the many questions really make you think. Ito ang kanilang ritual upang maipakita na konkreto ang kanilang paninindigan sa kanilang paniniwala. Tulad na lang din ng mga Kristiyano kung papaano nila ipakita ang kanilang pagsuporta sa kanilang relihiyon, ang pagsunod at pag-execute ng tama sa kanilang mga ritual. Tulad ng mga atheist, may isang naging pangulo sa Pilipinas na hinahangaan nila dahil pareha sila ng tindig laban sa simbahan. Alam kong kilala niyo kung sino siya. Tama, ang dating pangulo na si Rodrigo Duterte. Pero balikan natin yung sinabi ko kaninang ang mga atheist ay may bahid na kaaway sa Romano Katoliko dahil ang dating pangulo ay tila may kaaway din dito. Si Rodrigo Duterte, ang dating pangulo ng Pilipinas, ay kilala sa pagkakaroon ng mga kritisismo laban sa simbahang Katolika. Simula noong 2019, itinatag ni Duterte ang imahe ng masigasig na pagsasalita ng hindi maganda at pangungutya sa mga paniniwala, aral at miyembro ng simbahang Katolika kaugnay ng mga kritisismo ng huli sa pamumuno ni Duterte at sa mga anti-droga na patakaran nito o ang EJK. Relatibong, ang mga atheists ay itinuturing ang kanilang sarili bilang anti-theista at madalas silang kritikal sa pangunahing relihiyon sa bansa, ang Romano Katolisismo. Ang pagganap ni Duterte na walang hiya sa harap ng madla ay maaaring tularan ng mga atheist, kaya't ang kanilang suporta sa kanya ay maaaring dahil sa kanyang mga mapanuring pahayag na magkakatugma sa kanilang sariling interes at siya'y naglilingkod na tila isang representasyon para sa kanilang mga atheist. Dagdag pa rito ang pagtindig ni Duterte laban sa Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP at sa leader nito na si Bishop Tagle. Nakalaban ni Rodrigo Duterte si Bishop Tagle sa mainit na pagtatalo nang sabihin ng dating Pangulo ng Pilipinas na tinanggal si Cardinal Tagle sa kanyang posisyon bilang Arsobispo ng Manila dahil galit daw sa kanya si Pope Francis at sa pagiging sangkot nito sa politika. Binigyan din ng pahiwatig ni Duterte na siya ay iniimbestigahan dahil umano'y gumamit ng pondo ng simbahan para pondohan ang Liberal Party ng Pilipinas, isang oposisyon na partido at ang kanilang mga taga-suporta. Dahil dito, hinihimok siya ng mga obispo ng simbahang Katolika sa Pilipinas na tugunan ang mga mahahalagang isyu ng bansa kaysa sa pag-aaksaya ng oras sa mga walang basihang akusasyon na ito. Ang nasabing Pangulo ay palaging nagkakaroon ng hidwaan at hayagang nagpapahayag ng kanyang galit laban sa simbahang Katolika dahil sa kanilang pagsasalungat sa mga isyu tulad ng gyera laban sa droga, contraception at death penalty. Ito rin ang nagbigay inspirasyon sa kanilang mga atheists na ipakita ang kanilang suporta kay Duterte. Bilang mga atheists na hindi naniniwala sa Diyos o sino mang mga Diyos, mas pinipili nilang ipagdiwang ang isang tao tulad ni Duterte na nagpapakita ng malupit na galit sa mga Roman Catholic kapag sumusunod sa kanyang mga plano dahil sila ay kritiko rin sa mga ito.